Ako si Arvin, isang simpleng kabataan mula sa isang maliit na baryo na halos hindi kilala sa mapa. Kasama ko sa aking mga paglalakbay si Lila, ang aking matalik na kaibigan na kasabay kong lumaki. Sa aming baryo, may isang kwento tungkol sa isang mahiwagang bituin na sinasabing nagbibigay ng katuparan sa pinakamimiti ng isang tao. Madalas naming pinag-uusapan ito ni Lila habang nakahiga sa ilalim ng mga bituin tuwing gabi. Isang gabing tahimik, nagpasya kaming maglakad sa tabing ilog. Ang ilog na iyon ay tila may kakaibang enerhiya na naglalaman ng mga lihim na hindi pa natutuklasan. Habang naglalakad, napansin naming may isang liwanag na sumisikat mula sa gitna ng ilog. Isang bituin, ang bituin na matagal na naming naririnig sa mga kwento ng matatanda. Arvin, tingnan mo, bulalas ni Lila habang hinahawakan ang aking braso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at kasabikan. Lumapit kami sa ilog at sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila hinihila kami ng bituin. Ang liwanag nito ay bumabalot sa amin at sa bawat hakbang na papalapit, nararamdaman namin ang kakaibang init na nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa. Ano kaya ang mangyayari kung hawakan natin ito? Tanong ko kay Lila habang ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Subukan natin, Arvin, tugon ni Lila, puno ng tapang at determinasyon. Sa aming pagkakaalam, ito na ang simula ng isang di pangkaraniwang pakikipagsapalaran. Habang papalapit kami, ang liwanag ay unti-unting lumalakas. Naramdaman namin ang pagkabighani at takot, ngunit hindi kami nagpatinag. Sa aming paghawak sa bituin, bigla kaming napalibutan ng isang kakaibang enerhiya. Ang paligid ay tila nawala at kami ay dinala sa isang lugar na puno ng mga kulay at musika na hindi namin naririnig sa aming baryo. Nasaan tayo, Arvin? Tanong ni Lila na halata ang pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi ko alam ang sagot. Ang lugar na ito ay puno ng misteryo at hiwaga. Ang mga puno ay parang nagsasalita, ang hangin ay bumubulong ng mga lihim, at ang lupa ay tila may sariling buhay. Sa gitna ng lahat ng ito, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa kawalan. Maligayang pagdating, sabi niya sa amin. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad, ngunit may halong kabutihan. Ako si Andro, tagapangalaga ng bituin. Kayo ang pinili. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng tanong sa aming isipan. Pinili? Para sa ano? May misyon kayo, patuloy ni Andro. Ang bituin ay may kapangyarihan, ngunit hindi ito basta-basta. Kailangan niyong magsakripisyo para makamit ang inyong pinakamimiti. Ang kanyang mga mata ay tila tumagos sa aming mga kaluluwa at ramdam namin ang bigat ng kanyang sinabi. Ang aming paglalakbay ay hindi magiging madali. Sa kabila ng pag-aalinlangan, isang bagay ang malinaw, kami ay nasa isang misyon na magbabago ng aming mga buhay. Habang nag-uusap kami ni Lila tungkol sa aming susunod na hakbang, bigla naming narinig ang isang malakas na dagundong. Ang lupa ay nagsimulang manginig at ang mga kulay sa paligid ay nagbago ng anyo. Isang halimaw na tila gawa sa kadiliman ang lumitaw, ang mga mata nito ay nagliliyab ng galit. Isang pagsubok, bulong ni Andro habang siya ay unti-unting naglaho. Iniwan kami sa harap ng halimaw. Ang aming tapang ay susubukin at ang aming pagkakaibigan ay malalagay sa panganib. Ngayon, kailangan naming magdesisyon. Haharapin ba namin ang panganib na ito o magpapatalo sa takot? Habang naglalakad kami ni Arya sa madilim na kagubatan, ang mga yapak namin ay tila mga bulong sa katahimikan ng gabi. Ang ilaw ng buwan ay sumisilip sa pagitan ng mga sanga, nagbibigay ng pilak na liwanag sa aming landas. Sa kabila ng takot na bumabalot sa aking puso, ang pag-asang matutuklasan namin ang mahiwagang bituin ay mas malakas kaysa sa alinmang pangamba. Rico,
Sigurado ka bang ito ang tamang daan? Tanong ni Arya habang iniangat niya ang sulo na hawak niya upang makita ang mapa. Ang mapa na natagpuan sa lumang aklatan ay tila nag-aanyaya sa amin sa isang paglalakbay na puno ng misteryo. Oo, Arya, nararamdaman ko ito. Malapit na tayo, sagot ko, kahit pa ang kumpiyansa ko ay bahagyang nangangatog. Sa loob-loob ko, iniisip ko kung paanong ang dalawang kabataan tulad namin ay napasok sa ganitong pakikipagsapalaran. Ngunit ito ang aming pangarap, ang makahanap ng bituing sinasabing may kapangyarihang baguhin ang kapalaran ng sino mang makakakita nito. Sa aming pag-usad, biglang lumitaw ang isang kumikislap na liwanag sa di kalayuan. Ang aming mga puso ay napuno ng pag-asa. Arya, tingnan mo! Sigaw ko sabay turo sa liwanag. Tumakbo kami patungo dito. Ang mga paa namin ay tila lumilipad sa hangin. Ngunit habang papalapit kami, napansin namin na ang liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lawa. Sa gitna nito ay isang bituin, lumulutang, at kumikislap sa kadiliman. Ang kagandahan nito ay hindi maipaliwanag, tila isang pangarap na nabubuhay sa harap namin. Rico, ito na nga, natagpuan natin ito. Bulalas ni Arya, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tuwa. Ngunit sa kabila ng kagalakan, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa aking pagkatao. Parang may mali, parang may nakatagong panganib sa paligid. Habang dahan-dahan naming nilalapitan ng gilid ng lawa, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa likod ng puno. Ang kanyang mukha ay puno ng karunungan at misteryo. Sino kayo at bakit ninyo hinahanap ang bituin? Tanong niya, ang kanyang tinig ay may halong awtoridad at kabaitan. Nagatubili ako saglit bago sumagot. Kami po ay sina Rico at Arya. Hinahanap po namin ang bituin dahil nais naming baguhin ang aming kapalaran. Nais naming makatulong sa aming mga pamilya at sa aming bayan. Ngumiti ang matandang lalaki, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Alam niyo ba ang kapalit ng inyong nais? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-unawa. Nagkatinginan kami ni Arya. Hindi namin alam ang ibig niyang sabihin, ngunit ang aming determinasyon ay hindi matitinag. Handa po kaming magsakripisyo, sagot ni Arya. Ang kanyang tinig ay matatag. Napakahusay, sabi ng matanda. Ngunit tandaan, ang kapangyarihan ng bituin ay may kapalit. Ang sino mang mag-aangkin nito ay kailangang magsakripisyo ng isang bagay na mahalaga sa kanyang puso. Isang malamig na hangin ang umihip sa paligid at naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang kailangan naming isakripisyo? Ang bituin ay may kakayahang baguhin ang kapalaran, ngunit ito rin ay nagtatago ng isang lihim. Patuloy ng matanda. Sa bawat hiling na matutupad, isang mahalagang bagay ang mawawala. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang takot na gumapang sa aking puso. Paano kung ang kapalit ay ang aming pagkakaibigan? Paano kung ang aming mga pamilya ang mawawala? Ngunit sa likod ng lahat ng takot, ang pagnanasa na makamit ang bituin ay mas malakas. Rico, Arya, kayo ay may pusong dalisay. Ngunit kailangan niyong magpasya. Sabi ng matanda habang humakbang siya papalayo, tila naglalaho sa kadiliman. Naiwan kaming nakatayo sa harap ng lawa. Ang bituin ay patuloy na kumikislap, tila nagtatanong. Napatingin ako kay Arya at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong pag-aalala at determinasyon. Rico, handa akong magsakripisyo. Para sa bituin, para sa ating mga pangarap, sabi ni Arya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Ngunit sa loob ko, ang tanong ay patuloy na bumabagabag. Ano ang kapalit ng kapangyarihan ng bituin? Sa puntong iyon, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw at ang tubig sa lawa ay nagsimulang umikot. Ang bituin ay nagpakawala ng liwanag na pumuno sa buong paligid. Ito na ba ang simula ng aming healing o ang simula ng aming sakripisyo? At sa gitna ng liwanag,
Naramdaman ko ang isang puwersa na humila sa akin, at bago pa man ako makapag-isip, ang lahat ay naglaho sa kadiliman. Kami ni Arya ay nawala sa kung saan, at ang bituin ay nanatiling kumikislap sa lawa, tila naghihintay. Sa aming munting baryo, ang bawat araw ay tila isang pagsasanay sa mga sakripisyo. Ako si Lira, at ang aking matalik na kaibigan na si Jiro ay palaging nariyan sa tabi ko. Sa kabila ng aming murang edad, natutunan na namin ang halaga ng pagsusumikap at pag-aalay ng sarili para sa mga pangarap. Ang aming layunin, ang maabot ang isang bituin na pinaniniwalaan naming may kapangyarihang baguhin ang aming kinabukasan. Isang gabi, habang nakahiga kami sa damuhan, nakatingala sa kalangitan, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking dibdib. Jiro, nararamdaman mo ba yan? Tanong ko, sabay turo sa nagliliwanag na bituin sa silangan. Oo, Lira, tugon niya, parang tinatawag tayo nito. Parang ito ang bituin na hinahanap natin. Sa mga sumunod na araw, nagsimula kaming maghanda para sa isang paglalakbay na hindi namin alam kung paano magtatapos. Bitbit ang ilang piraso ng tinapay at tubig, naglakbay kami patungo sa hilagang bahagi ng kagubatan, kung saan sinasabing mas maliwanag ang bituin tuwing gabi. Sa aming paglalakad, marami kaming nadaraanan. Matatarik na burol, mga ilog na kailangang tawirin, at minsan ay mga hayop na kailangang iwasan. Ngunit sa bawat hakbang, palaging nariyan si Jiro. Palaging naroon ang kanyang tiwala at pakikipagtulungan. Sa kabila ng pagod, ang kanyang ngiti ay tila sapat na upang mapawi ang aking pangamba. Isang araw, habang tinatahak namin ang isang makipot na daan sa gilid ng bundok, napansin ko ang isang batang nakaupo sa tabi ng daan. Mukhang pagod na pagod at gutom. Agad kong nilapitan ng bata at sa aming pag-uusap, nalaman ko na siya ay nawawala ay hindi makauwi. Tiningnan ko si Jiro at sa isang tingin pa lang, alam kong pareho kaming handang magsakripisyo ng aming oras para sa batang ito. Kailangan natin siyang dalhin sa ligtas na lugar, sabi ni Jiro. Maaari tayong magpalipas ng gabi dito at magpatuloy bukas. Bagamat alam naming maaantala ang aming paglalakbay, alam din namin na ito ang tamang gawin. Sa gabi ring iyon, naglatag kami ng maliit na kampo at binigyan ng makakain ng bata. Sa bawat ngiti niya, naramdaman namin ang ginhawa sa aming mga puso. Ngunit sa umaga, sa aming paggising, nagulat kami nang makita na ang bata ay wala na. Nagsimula ang aming pag-aalala, ngunit sa halip na takot ang aming maramdaman, nakaramdam kami ng kakaibang lakas. Sa lugar kung saan siya nakaupo, may naiwan siyang maliit na kahon. Sa loob nito ay may isang tala na nagsasabing, ang tunay na bituin ay nasa inyong puso. Sa aming paglalakbay na papalapit sa bituin, naisip namin ang mga salitang iyon. Ano nga ba talaga ang bituin na aming hinahanap? Sa likod ng mga sakripisyo, sa likod ng pagbibigay, ano nga ba ang tunay na kayamanan? Pagkalipas ng ilang araw, narating din namin ang isang lugar kung saan kitang-kita ang bituin. Nakatayo kami sa tuktok ng burol at sa aming harapan ay isang tanawin na tila isang paraiso. Ngunit sa ilalim ng bituin, may isang mahiwagang pintuan na nagbigay sa amin ng pag-asa at pag-aalinlangan. Anong gagawin natin, Lira? Tanong ni Jiro habang tinititigan ang pintuan. Ito na ba ang simula ng ating pangarap? Hindi ko alam ang kasagutan, ngunit naramdaman ko na ito ang pagkakataon upang malaman ang kailaliman ng aming mga puso. Nagdesisyon kaming buksan ang pintuan at sa aming pagpasok, isang liwanag ang pumuno sa paligid. Bigla kaming napalibutan ng mga alaala, ang mga pagkakataong nagsakripisyo kami para sa iba, ang mga ngiti ng mga taong natulungan namin, at ang mga aral na natutunan namin sa aming paglalakbay. Sa gitna ng liwanag, narinig namin ang isang tinig. Ang bituin ay hindi isang bagay na abot kamay.
Ito ay isang bagay na nasa inyong kalooban na bumubuo ng inyong pagkatao. Sa paglabas namin sa pintuan, nariyan ang bituin, ngunit hindi na ito ang aming hinahanap. Sa halip, natutunan namin na ang tunay na bituin ay ang kakayahan naming magsakripisyo para sa iba, ang pagmamahal na naibigay namin at ang pananampalataya sa kabutihan ng bawat nilalang. Ngunit bago tuluyang makalayo, napansin naming may isa pang pintuan sa gilid na tila nag-aanyaya. Ang pintuan na iyon ay hindi namin napansin kanina. Ano kaya ang nasa likod nito? Sa aming pagkamausisa, nagdesisyon kaming buksan ito. Ngunit nang ibukas namin, narinig namin ang isang malakas na hampas ng hangin at ang bituin ay biglang naglaho mula sa kalangitan. Isang tanong ang bumabalot sa amin. Ano ang ibig sabihin ng pinto na ito? At bakit naglaho ang bituin kasabay ng pagbukas namin? Sa aming pag-aalinlangan, alam namin na may bagong misteryo na kailangan naming tuklasin. Ngunit sa pagkakataong iyon, handa kami dahil kami magkaibigan na natutong magsakripisyo para sa bawat bituin na aming tatahakin. Sa pagtakbo ng mga araw, unti-unti naming naramdaman ang bigat ng aming mga pangarap. Kami ni Lira ay nagpatuloy sa paglalakbay sa ilalim ng liwanag ng bituing patuloy na nag-aanyaya sa amin. Ang bituing ito'y tila may lihim na isinasalaysay at sa tuwing tinititigan ko ito, para bang may mga pangako itong bulong sa hangin na hindi ko mawari. Hindi ba't napakaganda ng bituing iyon, amihan? Tanong ni Lira habang kami naglalakad sa isang makipot na daan na puno ng mga talahib. Ako'y tumango lamang at ngumiti, ngunit sa loob-loob ko'y may kaba na hindi ko maipaliwanag. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok, isang sakripisyo para sa kinabukasan na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Isang gabi, habang kami nagpapahinga sa ilalim ng isang puno, nag-umpisa akong magsalita. Lira, hindi ba tila napakalayo ng ating bituin? Paano kung hindi natin ito maabot? Ngumiti siya sa akin. Ang mahalaga ay sinusubukan natin, amihan. Hindi ba't iyon ang tunay na kahulugan ng sakripisyo? Ang pagnanais na abutin ang hindi makakaya dahil sa pag-asa na ito'y magiging posible. May tama siya, ngunit ang aking puso'y hindi lubos na mapanatag. Sa gitna ng ating pag-uusap, isang kakaibang liwanag ang kumislap sa kalangitan. Ang bituing aming sinusundan ay tila nagbago ng anyo. Mas maliwanag, mas nakakaakit, ngunit sa isang paraan, nakakatakot. Lira, tingnan mo, sigaw ko habang itinuturo ang bagong anyo ng bituin. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ngunit bago pa man siya makasagot, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa likod ng puno. Ang kanyang buhok ay kulay pilak at ang kanyang mga mata ay tila puno ng mga lihim ng nakaraan. Narinig ko ang inyong mga tanong, mga bata, wika niya. Ako'y isang tagapangalaga ng bituin. Ang inyong paglalakbay ay hindi isang aksidente. Napatitig kami ni Lira sa kanya, hindi makapaniwala sa aming naririnig. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Lira, puno ng pag-aalinlangan. Ang bituin na inyong sinusundan ay may kapangyarihang hindi ninyo pa nauunawaan. Sagot ng matanda. Ito'y isang pangako ng hinaharap, ngunit upang maabot ito, kailangan ninyong magsakripisyo ng higit pa kaysa sa inyong inaakala. Isang malamig na hangin ang dumampi sa aking balat at ramdam ko ang panginginig ng aking kalamnan. Ano po ang kailangan naming gawin? Tanong ko, puno ng takot at pag-asa. Ang sakripisyo ay hindi lamang pisikal, paliwanag ng matanda. Ito'y pagsuko ng bahagi ng inyong sarili para sa kabutihan ng iba. Kailangan ninyong magdesisyon. Ang bituin ay magbibigay ng kapangyarihan sa isa sa inyo. Ngunit ito'y nangangahulugang ang isa'y kailangan magsakripisyo ng lubos. Nagkatinginan kami ni Lira, parehong hindi makapagsalita. Ang desisyon ay tila napakabigat at ang aming pagkakaibigan ay tila nasa bingit ng pagsubok.
Amihan, bulong ni Lira, handa akong magsakripisyo para sa iyo. Alam ko kung gaano mo kagusto ang makamit ang iyong mga pangarap. Ngunit bago pa man ako makasagot, biglang kumulog sa kalangitan at isang kidlat ang rumagasa sa lupa. Ang liwanag ay nagmistulang alon na pumatak sa aming mga puso at sa isang iglap, kami ay nakaramdam ng kakaibang enerhiya. Ngunit sa likod ng matinding emosyon, may isang hindi inaasahang pangyayari. Sa aking pagdilat, nakita ko si Lira na nakayuko, ang kanyang mukha'y puno ng hikbi at luha. Lira, anong nangyari? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ako'y nagdesisyon, amihan. Sagot niya, mahina ngunit puno ng determinasyon. Ang bituin ay nagbigay ng kapangyarihan sa akin, ngunit kapalit nito'y ang paglimot sa lahat ng alaala ng ating pagkakaibigan. Ang aking puso'y tila binagsakan ng mabigat na bato. Ang sakripisyo ay hindi ko inaasahan at ang kapalit nito'y tila masakit kaysa sa anumang pisikal na sugat. Habang kami naglalakad palayo sa matandang lalaki, ang bituin ay patuloy na nagniningning sa kalangitan. Ngunit sa kabila ng liwanag nito, ang aming landas ay tila puno ng dilim. Ang bituin ay nagbigay ng kapangyarihan, ngunit ang halaga nito'y isang alaala na aking hahanap-hanapin. Habang ang gabi ay patuloy na dumilim, ang liwanag ng bituin ay naging paalala ng sakripisyong ginawa ni Lira. Ang aming kwento'y hindi nagwakas, ngunit ito'y nagsimula ng bagong kabanata. Isang paglalakbay na puno ng pag-asa kahit sa gitna ng paglimot. Ang aming mga puso'y patuloy na naghahanap ng liwanag sa kabila ng sakripisyong naganap sa ilalim ng bituin. Mula sa itaas ng bundok kung saan kami unang nagkita, ni Lloyd, ang aking matalik na kaibigan, ay kitang-kita ang isang bituing kumikinang sa kalawakan. Ang bituin na iyon ay nagbigay inspirasyon sa amin na mangarap at mangahas sa kabila ng mga pagsubok. Ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag nito ay tila may mensahe, isang tawag na hindi namin maipaliwanag, ngunit alam naming dapat namin itong sundan. Handa ka na ba, Luna? Tanong ni Lloyd habang hawak ang kanyang backpack na puno ng kagamitan. Nakipagsapalaran kami upang matutunan ang lahat ng tungkol sa kalawakan at ngayon, sa wakas, ay handa na kaming pumunta sa lugar kung saan ang bituin ay nag-aanyaya. Hindi ako natatakot, Lloyd. Ito na ang pagkakataon natin. Sagot ko, puno ng determinasyon kahit na may kaba sa aking dibdib. Ang aming paglalakbay ay nagsimula sa isang kakaibang pagsakay. Sa ilalim ng gabay ng isang mahiwagang mapa na nakuha namin mula sa isang matandang manghuhula, natagpuan namin ang isang lumang sasakyan na may kakayahang lumipad. Hindi ko maipaliwanag kung paano, ngunit parang ang sasakyan ay nabubuhay, dinadala kami sa kalawakan na para bang hinahabol nito ang liwanag ng bituin. Habang lumilipad kami sa himpapawid, bumukas ang isang mahiwagang portal sa harapan namin. Ang portal ay kumikislap na parang isang malaking kristal. Isang daan patungo sa isang mundo na hindi pa namin nakikita. Pumasok kami sa portal at sa isang iglap, kami ay nasa isang lugar na puno ng makulay na mga planeta, umuugong na mga kometa, at mga bituin na tila may sariling musika. Ito ba ang kalawakan? Tanong ni Lloyd habang kami ay naglalakbay sa gitna ng mga bituin. Ako man ay hindi makapaniwala sa aming nakikita. Ang tanawin ay higit pa sa aming mga inaasahan. Ito ay isang paraiso ng mga misteryo at hiwaga. Sa gitna ng aming paglalakbay, natagpuan namin ang isang malaking bituin na puno ng kapangyarihan. Ito ang bituin na nagbigay sa amin ng inspirasyon. Subalit sa aming paglapit, naramdaman namin ang pagnanasa nitong makuha ang aming mga puso, ang sakripisyong hindi namin inaasahan. Ang bituin ay nagsalita sa amin nang hindi gumagamit ng mga salita, ngunit sa pamamagitan ng damdamin. Kung ang nais ninyo ay maabot ang inyong mga pangarap, kailangan ninyong isakripisyo ang isang bagay na mahalaga sa inyo.
bulong ng bituin sa aming mga puso. Alam namin kung ano ang ibig sabihin nito. Sa pagkakaibigang nabuo sa paglipas ng panahon, ang aming pagkakaibigan ay naging mahalaga sa amin, ngunit ito ang hinihingi ng bituin. Ang aming pagkakaibigan kapalit ng katuparan ng aming mga pangarap. Nagkatinginan kami ni Lloyd at sa aming mga mata ay naroon ang pag-unawa. Walang salita ang kailangang sambitin. Ang aming mga puso ay nagkaisa sa desisyong hindi namin kailanman naisip na gagawin. Lloyd, kahit na kailangan nating isakripisyo ang ating pagkakaibigan, alam kong palagi kang magiging bahagi ng aking paglalakbay. Bulong ko sa kanya habang ang liwanag ng bituin ay unti-unting umuusbong sa aming paligid. Luna, walang pagsisisi sa desisyon natin. Ang pangarap natin ang magbibigay ng liwanag sa iba. Sagot ni Lloyd kasabay ng pagyakap sa akin sa huling pagkakataon. Ang bituin ay nagningning ng husto at sa isang iglap kami ay nilamon ng liwanag nito. Naramdaman ko ang paglayo ni Lloyd sa akin, ngunit kasama ng pagkawala ng aming pagkakaibigan ay ang pag-usbong ng isang bagong simula. Ang aming mga pangarap ay nagkakaroon ng katuparan, ngunit kami ay nasa magkabilang mundo na. Sa huli, nang magising ako mula sa liwanag, naramdaman ko ang isang kakaibang kapangyarihan sa aking puso, ang kapangyarihang magbigay inspirasyon sa iba. Subalit, sa kabila ng tagumpay na nakuha, may puwang sa puso ko na hindi mapuno, ang puwang na iniwan ng aming pagkakaibigan. Ngunit sa isang iglap, narinig ko ang isang tinig mula sa kawalan, isang tinig na hindi ko inaasahan. Luna, hindi pa ito ang wakas. Ang pagkakaibigan natin ay hindi basta mawawala. At sa paglingon ko, nakita ko ang isang anino sa kalawakan. Isang anino ng aking matalik na kaibigan. Hindi ko alam kung paano, ngunit alam ko na mayroong paraan para sa aming pagkakaibigan na magpatuloy kahit nasa gitna ng sakripisyo. Sa pusod ng kalawakan, ang aming mga pangarap at pagkakaibigan ay nagkakaroon ng bagong anyo. Isang paglalakbay na puno ng mga bagong pag-asa at misteryo. Ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa likod ng bawat bituin, naroon ang isang lihim na naghihintay na matuklasan. At sa bawat paglalakbay, ang aming pagkakaibigan ay muling mabubuo sa paraang hindi namin inaasahan. Sa wakas, ang liwanag ng bituin ay nagbigay sa amin ng bagong pag-asa. Isang pag-asang puno ng mga posibilidad na hindi pa namin nakikita. Ang araw ay nagbabadya ng pamamaalam habang kami ni Elara ay naglalakbay sa hindi pa natutuklasang bahagi ng kagubatan. Ang mga puno ay mistulang mga higante na nakabantay sa aming bawat hakbang. Sa kabila ng aming takot, ang aming determinasyon na matamo ang bituin ay hindi matitinag. Sa kabila ng pagod, ang aming mga puso ay nag-aalab ng pag-asa. Adriel, sa tingin mo ba, tama ang ginagawa natin? Tanong ni Elara habang binabaybay namin ang makitid na daan. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa ilalim ng mga bituin. Hindi ko alam, Elara. Ngunit ang bituin na ito ay simbolo ng mga pangarap natin. Hindi natin ito makakamtan kung hindi tayo magsasakripisyo. Sagot ko, umaasang maibsan ng kanyang pag-aalala. Ang aming pagkakaibigan ay nag-ugat sa parehong pangarap, ang makamit ang bituin na sinasabing magbibigay ng katuparan sa aming mga hangarin. Patuloy kaming naglakbay ng may pag-iingat. Ang daan ay tila walang katapusan. Bawat hakbang ay nagdadala sa amin sa mas madilim na bahagi ng kagubatan. Ang katahimikan ay bumabalot sa paligid, na tila nanunuya sa aming paglalakbay. Sa kabila nito, hindi namin alintana ang panganib. Ang aming determinasyon ay mas matibay pa sa bakal. Biglang naramdaman ko ang kakaibang presensya, isang malamig na hangin ang dumampi sa aking balat. Elara, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ko,
huminto sa paglalakad upang suriin ang paligid. Ang hangin ay nag-iba, tila may nagbabadyang panganib. Oo, Adriel, parang may kakaiba sa lugar na ito. Parang may mga mata na nakamasid sa atin. Sagot niya, niyayakap ang kanyang sarili sa takot. Ang kanyang mga mata ay muling naghanap ng kasiguraduhan sa akin. Nagpatuloy kami sa paglalakad, mas alerto kaysa dati. Ang paligid ay tila nagbago, ang mga puno ay mas siksik, at ang mga anino ay mas madilim. Ang aming mga hakbang ay tila nagdadala sa amin sa isang lugar na hindi namin inaasahan. Sa aming paglalakbay, may narinig kaming tila bulong mula sa kawalan. Isang tinig na tila nagmumula sa puso ng kagubatan. Bakit kayo naririto, mga batang nilalang? Tanong ng tinig, malamig at puno ng misteryo. Kami ay natigilan, ang takot ay bumalot sa aming mga puso. Hinahanap namin ang bituin na magbibigay katuparan sa aming mga pangarap. Sagot ko, pilit na pinakakalma ang aking sarili. Ang hangin ay tila huminto sa paggalaw, naghihintay sa aming susunod na hakbang. Ang bituin ay hindi basta-basta nakakamtan. Dapat kayong magsakripisyo para dito. Sagot ng tinig, puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga salita ay tila bumalot sa amin ng malamig na hangin. Handa kaming magsakripisyo, sagot ni Elara. Ang kanyang tinig ay puno ng katatagan. Para sa aming pangarap, para sa aming kinabukasan. Ang tinig ay tila natahimik bago muling nagsalita. Kung gayon, magpatuloy kayo. Ngunit tandaan, hindi lahat ng sakripisyo ay nagdudulot ng katuparan. Minsan, may kapalit na hindi ninyo inaasahan. Nagpatuloy kami sa paglalakbay, ang mga salita ng tinig ay patuloy na bumabalot sa aming isipan. Ang landas ay mas naging mahirap, mas maraming hadlang, ngunit ang aming determinasyon ay hindi natitinag. Sa wakas, narating namin ang isang clearing, isang lugar kung saan ang mga bituin ay tila abot kamay. Ang lugar ay tila isang panaginip, puno ng liwanag at pag-asa. Ngunit sa gitna ng clearing, may isang figura na nakatayo, ang kanyang presensya ay puno ng misteryo. Maligayang pagdating, mga magigiting na kabataan, sabi ng figura, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ngunit bago ninyo makamta ng bituin, kailangan ninyong sagutin ang isang tanong. Kami ay nagkatinginan ni Elara, ang aming mga puso ay puno ng kaba. Ano ang tanong? Tanong ko, umaasang ang aming paglalakbay ay magdudulot ng katuparan. Paano ninyo matitiyak na ang bituin ay magbibigay sa inyo ng tunay na kaligayahan at hindi lamang isang ilusyon? Tanong ng figura, ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Kami ay natigilan. Ang tanong ay tila bumalot sa aming isipan. Sa kabila ng aming paglalakbay, ang katotohanan ay tila nagbabadya ng ibang landas. Ang aming mga pangarap ay tila nagbigay daan sa mas malalim na pag-iisip. Adriel, ano ang gagawin natin? Tanong ni Elara, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi kami makasagot. Ang tanong ay tila nagbigay ng bagong direksyon sa aming paglalakbay. Kami ay nagkatinginan, ang aming mga puso ay puno ng pag-aalinlangan. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng mga bituin, ang aming paglalakbay ay tila nagsisimula pa lamang. Sa dulo ng clearing, ang bituin ay nagniningning, ngunit ang bagong tanong ay tila mas maliwanag kaysa sa liwanag nito. Ang aming mga pangarap ay nagbigay daan sa mas malalim na pag-iisip, sa isang landas na puno ng misteryo at pag-asa. Sa wakas, narating namin ni Lila ang tuktok ng bundok kung saan matatagpuan ang bituin ng kapalaran. Ang aming paglalakbay ay puno ng hamon, ngunit ang aming pagkakaibigan ay nagsilbing gabay sa madilim na landas. Hindi ko maalis sa isip ang mga aral na natutunan namin sa aming paglalakbay. Ang sakripisyo, pagkakaibigan, at ang tunay na kahulugan ng pag-asa. Ito na ba yon, Kael? Tanong ni Lila
habang magkasamang nakatayo sa harap ng altar na nagliliwanag sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bituin ng kapalaran ay nagliliwanag na parang isang batis ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang ilaw nito ay tila sumasalamin sa aming mga puso, nagbibigay ng init at kapayapaan. "Oh, Lila," sagot ko, hindi maikubli ang kaba sa aking tinig. "Ito na ang ating pinangarap. Ang ating sakripisyo ay nagdala sa atin dito." Sa aming paglalakbay, natutunan namin ang halaga ng pagtulong sa iba kahit na nangangahulugan ito ng pagsuko sa sarili naming kaginhawaan. Ang mga alaala ng mga taong natulungan namin, ang matandang mangkukulam na nawala ng bahay, ang batang mandirigma na humahanap ng kanyang kapatid, ay nagsilbing inspirasyon para sa amin. Ang kanilang mga ngiti ay nagbigay lakas sa amin tuwing kami ay nauubusan. Habang nakatayo kami sa harap ng altar, naramdaman ko ang matinding pagnanasa na abutin ang bituin. Ngunit alam ko na hindi ito ganun kadali. Ang bituin ng kapalaran ay nangangailangan ng pinakamataas na sakripisyo, isang bahagi ng aming mga sarili. Alam namin ito mula pa simula, ngunit ang tunay na kabuluhan nito ay ngayon ko lamang lubos na naintindihan. "Lila, handa ka na ba?" Tanong ko, pilit na tinatago ang takot sa aking puso. "Handa na ako, Kael," sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon para sa ating pangarap at para sa lahat ng natutunan natin. Nagpalitan kami ng tingin at sa isang iglap ay naramdaman ko ang lakas ng aming pagkakaibigan. Ang sakripisyo ay hindi lamang pagkawalay sa mga bagay na mahalaga sa amin, kundi ito ay ang pagkakaloob ng aming puso sa mas mataas na layunin. Sa aming pagtutulungan, kami ay naging mas matatag, mas matapang. Sa isang malalim na paghinga, sabay naming inabot ang bituin. Sa sandaling iyon, isang matinding liwanag ang bumalot sa amin. Ang init nito ay hindi nasasaktan, kundi nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Kasalukuyang lumilipad ang aming mga alaala, ang mga panahon ng saya, lungkot at pag-asa. Ang aming sakripisyo ay naging pintuan sa pagkamit ng aming pangarap. Ngunit sa gitna ng liwanag, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Biglang bumigat ang paligid at ang altar ay nagkaroon ng awit na tila nagmumula sa kaibuturan ng lupa. Ang liwanag ay unti-unting nagbago. Mula sa maliwanag na puti, ito ay naging kulay ng dilaw, pula at asul. Ang mga kulay ay umikot sa paligid ng altar, lumilikha ng imahe ng isang nakangiting mukha. "Hindi kayo nag-iisa, isang tinig ang bumalot sa amin. Ang bituin ng kapalaran ay hindi lamang para sa inyo, kundi para sa lahat." Sa isang iglap, ang liwanag ay naglaho at ang altar ay bumalik sa dati nitong anyo. Ngunit ang bituin ay nananatili, nagliliwanag pa rin, tila mas makapangyarihan kaysa dati. "Kael, ano ang nangyari?" Tanong ni Laila, ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigla. "Hindi ko alam, Lila," sagot ko, ang aking puso ay puno ng pagtataka. Ngunit ang alam ko, hindi ito ang wakas, may mas higit pang nakaatang sa ating mga balikat. Sa kabila ng aming sakripisyo, ang aming misyon ay tila nagsisimula pa lamang. Ang bituin ng kapalaran ay naging mas makulay at ang liwanag nito ay nagbigay sa amin ng bagong pag-asa. Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Habang kami ay bumababa sa bundok, ang liwanag ng bituin ay patuloy na nagliliwanag sa aming mga puso. Alam namin na sa kabila ng sakripisyo, kami ay may bagong misyon. Ang pagbahagi ng liwanag sa mga nangangailangan, ang pagdala ng pag-asa sa mga pusong nawawalan. At sa aming pagbaba, isang bagong tanawin ang bumungad sa amin. Ang mga bituin sa langit ay tila sumasayaw at ang hangin ay puno ng awit ng pag-asa. Sa aming paglalakbay, natutunan namin na ang tunay na sakripisyo ay hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa lahat ng nangangailangan ng liwanag. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pag-asa, isang tanong ang bumabagabag sa akin.
Ano ang kahulugan ng mga kulay na bumalot sa altar? Ano ang mensaheng dala nito para sa amin? Sa kabila ng kasagutan na hinahanap namin, ang aming mga puso ay puno ng pag-asa. Ang aming pagkakaibigan ay nagsilbing gabay sa dilim at ang bituin ng kapalaran ay patuloy na magliliwanag sa aming landas. Ngunit sa bawat hakbang, isang misteryo ang bumabalot sa amin. Ano ang hinaharap na naghihintay sa amin? Ang kasagutan ay nananatiling palaisipan, isang lihim na unti-unting mabubunyag sa tamang panahon. Sa ngayon, kami ay magpapatuloy. Dala ang liwanag ng pag-asa at ang init ng pagkakaibigan. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, palaging nandiyan si Leah para sa akin. Sa bawat hakbang namin patungo sa bundok ng mga bituin, siya ang aking gabay at inspirasyon. Ngunit sa bawat hakbang din, nararamdaman ko ang bigat sa aking puso. Alam kong hindi magiging madali ang aming paglalakbay, lalo na't ang layunin namin ay tila napakalayo pa rin. Sa mga panahong iyon, hindi ko maiwasang magtanong, bakit nga ba namin ginagawa ito? Ano ba talaga ang kahalagahan ng bituin na aming hinahanap? Ngunit sa tuwing makikita ko ang ningning sa mga mata ni Leia, natutunan kong ang bituin ay simbolo ng aming mga pangarap. Ito ang ilaw na magbibigay sa amin ng pag-asa at lakas upang harapin ang anumang pagsubok sa buhay. Isang gabi, habang kami ay nagpapahinga sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa hangin. Lia, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ko habang sinusubukang magyakap sa aking sarili para mapawi ang lamig. Oo, parang may kakaibang enerhiya sa hangin ngayon, sagot ni Leia, na tila ba may hinahanap sa kalangitan. Biglang lumiwanag ang paligid at sa aming harapan ay nagpakita ang isang matandang lalaki. May hawak na baston na kumikinang. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng karunungan at misteryo. Magandang gabi, mga bata, bati niya sa amin. Ako si Eldrin, tagapangalaga ng mga bituin. Hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Tagapangalaga ng mga bituin? Bulong ko kay Leia na tila ba nananaginip pa rin. Opo, ako ang nagbabantay sa mga bituin upang matiyak na sila'y magbibigay ng liwanag sa mga nangangailangan, paliwanag ng matanda. At narito ako upang tulungan kayo sa inyong paglalakbay. Talaga po? Tanong ni Leia, hindi makapaniwala sa aming swerte. Ano po ang dapat naming gawin? Ngumiti si Eldrin at sa kanyang ngiti ay naramdaman ko ang kapayapaan. Kailangan ninyong magsakripisyo ng isang bagay na mahalaga sa inyo upang makamit ang bituin na hinahangad ninyo. Napatingin kami ni Leia sa isa't isa. Sa aming mga mata ay nandoon ang tanong, ano ang kaya nating isakripisyo? Ang inyong pagkakaibigan ay napakahalaga. Sabi ni Eldrin, tila nababasa ang aming iniisip. Ngunit minsan, may mga pagkakataon na kailangan ninyong maghiwalay upang makamit ang inyong mga pangarap. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang ideya na kailangang maghiwalay kami ni Leia ay tila isang bangungot. Pero, paano po namin magagawa iyon? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ang bituin ay isang simbolo ng inyong mga pangarap. Ngunit upang makamit ito, kailangan ninyong matutong magsakripisyo. Bawat isa sa inyo ay may kanya-kanyang landas na dapat tahakin. Paliwanag ni Eldrin. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang aming pagkakaibigan ay palaging naging sandigan ng aming mga pangarap. Paano namin magagawa ang magsakripisyo ng ganoon kalaki? Leia, hindi ko alam kung kaya ko ito. Bulong ko habang nakatingin sa kanya. Ngunit ngumiti si Leia, puno ng tapang at determinasyon. Kaya natin ito, kaibigan. Ang bituin ay para sa ating mga pangarap. Kailangan nating magtiwala sa isa't isa at sa ating sarili. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang liwanag sa aking puso. Alam kong tama si Leia. Ang aming pagkakaibigan ay isang biyaya na magbibigay lakas sa amin kahit na kami maghiwalay pansamantala.
Nagpaalam kami kay Eldrin at sa kanyang mga salita ay naramdaman namin ang pag-asa. Ang bituin ay maghihintay sa inyo, mga bata. Magsimula na kayo sa inyong paglalakbay at tandaan ang sakripisyo ay bahagi ng pag-unlad. Habang kami ay naglalakad palayo sa lugar, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa hangin. Ang bituin ay tila abot kamay na, ngunit sa likod ng aming mga isip ay nandoon ang tanong, ano ang magiging kapalit ng bituin na ito? Sa kabila ng aming determinasyon, hindi ko maiwasang mag-isip ng posibleng mga hadlang na darating. Ngunit alam ko, sa dulo ng aming paglalakbay, ang bituin ay magbibigay liwanag sa kadilimang aming kinakaharap. At sa isang iglap, naramdaman ko ang kakaibang hangin na tila may nagbabadyang panganib sa aming daraanan. Hindi ko alam kung ano ang darating, ngunit alam ko ang sakripisyong aming gagawin ay magiging daan upang matutunan ang tunay na halaga ng bituin na aming hinahangad. Ngunit isang tanong ang nananatiling nakabitin sa aking isip. Ano nga ba ang kapalit ng bituin na ito? Sa kabila ng malamig na hangin na sumasalubong sa amin, hindi namin alintana ang lamig. Kasama ko si Mira, ang matalik kong kaibigan, sa aming paglalakbay patungo sa isang bituin na matagal na naming pinapangarap. Ang gabi ay tila wala sa kalendaryo, walang pinipiling oras o araw. Puno ng misteryo, puno ng pag-asa. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang matuklasan namin ang mahiwagang mapa. Ang bawat guhit at simbolo sa papel ay tila may sariling buhay. Hinahatak kami sa direksyon na hindi pamilyar. Ngunit sa kabila ng pag-aalala, may kakaibang tapang ang bumabalot sa aming puso. Alam namin na hindi basta-basta ang landas na aming tinatahak, ngunit ang pag-asang makamit ang bituin ay higit pa sa anumang takot. Hindi ko akalaing abot tayo sa ganito, Leo. Sambit ni Mira habang naglalakad kami sa mabatong daan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Pero nararamdaman ko malapit na tayo. Tumingin ako sa kanya, pinilit na ngumiti sa kabila ng pagod. Ang mga hakbang namin ay tila musika sa katahimikan ng paligid. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng sakripisyo, ang mga oras na ginugol namin sa pag-eensayo, ang mga gabing walang tulog sa pag-aaral ng mapa, at ang mga pagkakataong muntik na kaming sumuko. Oo, Mira, tugon ko. Ngunit tandaan mo, hindi tayo nag-iisa. Ang bawat hakbang natin ay may kaakibat na kasaysayan. Ang mga bituin ay saksi sa ating paglalakbay. Sa di kalayuan nakita namin ang isang matandang puno, tila nag-aabang sa amin. Sa ilalim nito, may isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Sa ibabaw ng kahon, may nakaukit na salitang pag-asa. Lumapit kami sa kahon at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob, natagpuan namin ang isang piraso ng papel na puno ng mga sulat kamay. Ang mga salita ay tila lumulutang sa hangin, nagkukuwento ng mga sakripisyo ng mga nauna sa amin, ang mga pangarap na naabot at ang mga bituin na natuklasan. Leo, tingnan mo ito, sabi ni Mira habang binabasa ang papel. Ang bawat isa sa kanila ay may kwento. Lahat sila ay naglakbay para sa kanilang bituin. Habang binabasa namin ang mga kwento, unti-unti naming nararamdaman ang koneksyon sa mga taong hindi namin kilala. Ang kanilang lakas at determinasyon ay nagbibigay inspirasyon sa amin na hindi sumuko, sa kabila ng mga balakid na aming kinakaharap. Ang sakripisyo ay tila isang sinulid na nag-uugnay sa aming lahat. Lahat ng ito ay para sa bituin. Bulong ko, sabay hawak sa kamay ni Mira. Para sa isang pangarap na hindi mapapantayan. Sa likod ng puno, nakita namin ang isang daan na tila patungo sa kawalan. Ngunit sa kabila ng dilim, may liwanag na nagmumula sa dulo nito. Isang liwanag na tila nagtatawag sa amin. Mira, eto na siguro ang tamang landas, sabi ko, puno ng pag-asang tumatakbo sa aking puso. Isang hakbang pa at baka makita na natin ang bituin.
Ngunit bago kami makagalaw, biglang nagbago ang hangin. Isang malamig na simoy ang dumaan at ang liwanag sa dulo ng daan ay naglaho. Isang kakaibang takot ang bumalot sa akin, tila bumabalot sa paligid. Leo, ano ang nangyayari? Tanong ni Mira, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Bakit biglang nawala ang liwanag? Hindi ko alam ang sagot. Ang mapa sa aming mga kamay ay tila nagbago. Ang mga simbolo ay umikot at nagkaroon ng bagong anyo. Isang bagong landas ang lumitaw, isang daan na hindi namin inaasahan. Mira, may bagong direksyon, sabi ko, habang pinag-aaralan ng mapa. Ngunit hindi ko alam kung saan ito patungo. Isang tahimik na sandali ang lumipas. Ang mga bituin sa langit ay tila nagmamasid, nag-aabang sa aming susunod na hakbang. Sa gitna ng kawalan, kami ay nagharap sa isang desisyon na magtatakda sa aming kapalaran. Mira, kailangan nating magpasya. Bulong ko, puno ng pag-aalinlangan. Aling landas ang susundan natin? Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, may narinig kaming boses mula sa kawalan. Isang boses na puno ng misteryo, puno ng pag-asa. Huwag kayong matakot, sabi ng boses. Ang bituin ay nasa inyong kamay. Ngunit ang tunay na sakripisyo ay hindi sa paglakbay, kundi sa pag-unawa. Sa likod ng mga ulap, isang bagong bituin ang sumilip. Isang bituin na tila nagbibigay ng bagong direksyon, isang pag-asa na naglalakbay sa aming puso. Ngunit ang tanong ay nananatili, handa ba kaming magsakripisyo para sa bituin na ito? Hindi namin alam ang sagot. Ngunit sa gitna ng kawalan, isang bagay ang sigurado. Ang paglalakbay namin ay nagsisimula pa lamang. Sa araw na iyon, sumikat ang araw na tila kumikinang na brilyante sa kalangitan. Ngunit ang aming mga puso'y puno ng kaba at pag-asa. Ako si Elise at kasama ko ang aking matalik na kaibigan na si Lyra. Matagalan na naming narinig ang alamat ng bituin ng pangarap. Isang makapangyarihang bituin na kayang tuparin ang pinakamimiti ng sino mang makakahanap nito. Sa kabila ng pagiging kathang-isip, hindi kami kailanman nawala ng pag-asa na may katotohanan sa alamat na iyon. Sa aming paglalakbay, nadaanan namin ang napakaraming pagsubok. Nariyan ang mapanganib na kagubatan na puno ng mga ligaw na hayop at ang bundok na tila walang hangganan ang taas. Ngunit ang bawat hakbang na aming tinahak ay pinatibay ang aming samahan at determinasyon. Sa bawat pagtulong namin sa isa't isa, natutunan namin ang halaga ng sakripisyo, ang pagbibigay ng sarili para sa ikabubuti ng iba. Dumating kami sa isang lugar na tila nasa dulo ng mundo. Isang madilim na kuweba na nagtatago ng sikreto ng bituin. Sa loob nito, naramdaman namin ang kakaibang puwersa na humahawak sa aming mga puso. Elise, nararamdaman mo ba ito? Bulong ni Lyra habang kami ay naglalakad sa makipot na daan ng kuweba. Oo, Lyra, parang may tinatawag sa atin, sagot ko, puno ng kaba ngunit may bahid ng pag-asa. Nang makarating kami sa dulo, lumitaw ang isang liwanag na nagbigay ng buhay sa madilim na paligid ng kuweba. At doon namin nakita ang bituin ng pangarap. Nakapaloob sa isang kristal na pedestal. Ang liwanag nito ay hindi lamang kumikinang. Ito'y tila nagsasalita sa aming mga puso. Dinadala kami sa isang estado ng kapayapaan at pag-asa. Ngunit sa paglapit namin, isang mahiwagang boses ang umalingaw-ngaw sa paligid. Tanging ang may pusong wagas at handang magsakripisyo ang makakakuha ng aking kapangyarihan. Napatingin kami ni Lyra sa isa't isa, alam naming ito na ang oras ng pagsubok. Sa kabila ng aming matinding pagnanasa sa kapangyarihan ng bituin, alam namin na may mas malalim na kahulugan, ang sakripisyong hinihingi nito. Lyra, alam mo ba ang gagawin? Tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Tumango siya, oo, Elise, kailangan nating magsakripisyo para sa isa't isa. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa bituin, kundi sa pagmamahal at pagkakaibigan. Sa mga sandaling iyon,
Nagpasya kaming dalawa na ibigay ang aming mga pangarap para sa isa't isa. Para sa katuparan ng iyong pangarap, handa akong isakripisyo ang sarili kong mga hangarin, wika ni Lyra habang hawak ang aking kamay. At ako rin, Lyra, para sa iyo, handa akong iwaksi ang aking sariling mga pangarap. Sagot ko, puno ng determinasyon. Sa aming mga desisyon, naramdaman namin ang pag-ikot ng puwersa sa paligid. Ang bituin ay nagliwanag ng mas maliwanag pa kaysa dati at isang mahiwagang enerhiya ang bumalot sa amin. Sa kabila ng takot, ang aming mga puso'y puno ng katiyakan na ang aming mga sakripisyo ay hindi mawawalang saysay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang puwersa ang biglang humila kay Lyra papalayo. "Elise!" Sigaw niya, puno ng pag-aalala at takot. Agad kong hinabol si Lyra, ngunit may isang hindi nakikitang hadlang ang pumigil sa akin. Sa likod ng hadlang na iyon, nakita ko na ang bituin ng pangarap ay nagbago ng anyo. Ang dati maliwanag na bituin ay naging isang madilim na ulap, tila may sariling buhay. "Elise, ito ang tunay na pagsubok," sigaw ni Lyra habang unti-unti siyang nawawala sa aking paningin. Sa mga huling sandali, isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid at ang kuweba ay nagmistulang walang hangganan. Wala na si Lyra. Nawala siya sa isang kisap mata at ako'y naiwan mag-isa sa harap ng bituin. Sa aking pag-iisa, naramdaman ko ang matinding kalungkutan at kawalan, ngunit sa kabila nito, naroon ang pag-asa. Alam ko na ang tunay na sakripisyo na aming ginawa ay nagbigay ng bagong kahulugan sa aming paglalakbay. Ngunit ang tanong na bumabalot sa aking isipan, ano ang mangyayari kay Lyra? Ito na ba ang katapusan ng aming paglalakbay o simula pa lamang ng isang mas malalim na pagsubok? Ang bituin ay nagpatuloy sa kanyang pagliwanag at sa bawat tibok ng aking puso nararamdaman ko ang kanyang tinig. Ang sakripisyo ay hindi nagtatapos sa paglimot, Elise. Ang tunay na sakripisyo ay ang pagtanggap ng kung ano ang maaari pang darating. At sa mga sandaling iyon, natutunan ko na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang bituin ng pangarap ay may mas malalim na layunin na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ang susunod na hakbang ay nakasalalay sa aking mga kamay. Paano ko ba haharapin ang bagong hamon na ito? Sa paglipas ng mga araw, kaming magkaibigan, sina Lila at ako, ay patuloy na hinahamon ng mga pagsubok sa aming paglalakbay patungo sa bituin. Sa simula, ang ideya ng pagsakripisyo para sa isang bagay na tila hindi mamaabot ay isang pangarap lamang. Ngunit sa bawat hakbang na aming ginagawa, natutunan namin ang kahulugan ng tunay na sakripisyo at pagkakaibigan. Nang dumating ang umaga, nagising kami sa isang kakaibang lugar. Ang paligid ay puno ng mga puno na kumikinang sa liwanag, tila nagsasayaw sa ritmo ng hangin. Ang liwanag na nagmula sa mga dahon ay nagbibigay ng kakaibang init sa aming mga puso. Sa kabila ng pagod at hirap, ang tanawin ay nangako ng pag-asa. "Lila, tingnan mo ang ganda ng lugar na ito," sabi ko habang pinagmamasdan ang kanyang mga mata na nagliliwanag sa tuwa. "Parang isang panaginip. Oo, parang ang liwanag na ito ay nagbibigay ng lakas sa atin," sagot niya habang kami ay naglakad papasok sa kagubatan. Ang mga tunog ng kalikasan ay tila musika na nag-uudyok sa amin na magpatuloy. Habang naglalakad, hindi namin maiwasang pag-usapan ang aming mga pangarap. Ang bituin na ito ay kumakatawan sa lahat ng aming mga inaasam sa buhay. Ang pag-asa, ang tagumpay, at ang kasiyahan na makamtan ang aming mga pangarap. Ngunit sa gitna ng aming usapan, ang hangin ay biglang lumamig at ang liwanag ay unti-unting nawala na para bang may paparating na panganib. "Lila, nararamdaman mo ba ang pagbabago sa paligid?" Tanong ko habang ang aking puso ay nagsimulang kabahan. "Oo, parang may kakaibang enerhiya," sagot niya
Habang kami ay nagpatuloy sa paglalakad, mas nag-iingat sa bawat hakbang. Nang biglang lumitaw mula sa mga anino ang isang nilalang na hindi namin inaasahan. Isang matandang mangkukulam, nakasuot ng damit na tila gawa sa mga bituin ang bumungad sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at misteryo, at ang kanyang tinig ay parang hangin na may dalang lihim. Mga batang manlalakbay, ano ang inyong hinahanap sa lugar na ito? Tanong ng mangkukulam habang siya ay nakatingin sa amin na tila nauunawaan ang aming mga layunin. Kami ay nagdalawang isip, ngunit naisip naming wala kaming dapat itago. Hinahanap namin ang bituin na magbibigay katuparan sa aming mga pangarap. Sagot ni Lila, puno ng pag-asa sa kanyang tinig. Ngumiti ang mangkukulam, ngunit ang kanyang mangiti ay may halong lungkot. Ang bituin na inyong hinahanap ay hindi basta-basta maaabot. Kayo ay kailangan magsakripisyo ng higit pa sa inyong inaakala. Anong klasing sakripisyo po? Tanong ko habang ang kaba ay tila bumabalot sa akin. Ang sakripisyo ng puso. Ang bituin ay nangangailangan ng taus-pusong pag-unawa sa tunay na halaga ng inyong layunin. Hindi ito makakamtan sa pamamagitan ng pagnanais lamang, kundi sa pamamagitan ng pagkilala sa inyong sarili at sa isa't isa. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong pag-iisip sa amin. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na paglalakbay patungo sa bituin, kundi isang panloob na paglalakbay upang maunawaan ang aming mga sarili at ang aming pagkakaibigan. Bakit mo kami tinutulungan? Tanong ni Lila na tila naguguluhan sa mga intensyon ng mangkukulam. Sa inyong paglalakbay, makikita ninyo ang liwanag na matagal nang hinahanap ng maraming tao. Ngunit ang tunay na bituin ay nasa inyong mga puso at doon ninyo ito matatagpuan. Kami ay nagpatuloy sa paglalakbay, ngayon ay may bagong lakas at pag-unawa. Ang mga pagsubok na aming haharapin ay hindi na lamang pisikal, kundi emosyonal at espiritual. Habang lumalayo kami sa mangkukulam, ang liwanag ng kagubatan ay bumalik, mas maliwanag kaysa dati. Ngunit sa dulo ng liwanag, isang anino ang bumungad. Isang pintuan gawa sa liwanag ang nakaharang sa aming daraanan. Ito ba ang daan patungo sa bituin o isa na namang pagsubok ng aming pagkakaibigan? Kami ay nagtama ng tingin ni Lila, puno ng pag-aalinlangan ngunit handang sumubok. Anong gagawin natin? Tanong ni Lila habang kami ay nakatayo sa harap ng pintuan. Siguro ito na ang ating pagkakataon para sa tunay na sakripisyo, sagot ko, habang ang aking kamay ay dahan-dahang inabot ang pintuan. Habang bumubukas ang pintuan, ang liwanag ay bumulusok sa amin at kami ay nawala sa isang mundo na puno ng mga bituin. Ngunit sa gitna ng kagandahan, isang tanong ang bumabalot sa aming mga isipan. Ano ang tunay na sakripisyo na kailangan naming gawin? Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ako at si Lira ay patuloy na naglalakbay patungo sa bituin ng pag-asa. Nagsimula kaming humakbang sa landas na puno ng mga hamon, ngunit ang aming pagkakaibigan ay ang naging sandigan upang magpatuloy. Sa bawat hakbang, natutunan namin ang tunay na kahulugan ng sakripisyo, ang pag-aalay ng oras, lakas at damdamin para sa isang layunin na higit pa sa aming mga sarili. Sa simula ay tila imposible ang aming misyon. Ang bituin ng pag-asa ay sinasabing matatagpuan sa tuktok ng bundok ng pangarap, isang lugar na maraming tao na ang sumubok marating ngunit nabigo. Ngunit sa kabila ng mga babala, ang determinasyon ni Lira ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing mayroon ako. Siya ang aking liwanag sa dilim, ang aking gabay sa landas na puno ng misteryo at panganib. Minsan, sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, nakatagpo kami ng isang matandang mangkukulam. Siya ay nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno, tila naghihintay sa aming pagdating. Mga batang maglalakbay, ang bati niya sa amin,
Ang daan patungo sa bituin ay hindi lamang pisikal na paglalakbay, kundi isang paglalakbay ng puso at kaluluwa. Nagbigay siya sa amin ng isang mahiwagang mapa. Ngunit hindi ito karaniwang mapa, ito ay isang mapa ng aming mga puso. Makikita ninyo ang tamang direksyon kung susundin ninyo ang inyong mga puso. Paliwanag ng mangkukulam. Ngunit mag-ingat sapagkat ang landas na inyong tatahakin ay maglalantad ng mga lihim na maaaring magpabago sa inyong pananaw. Sa aming paglalakbay, nakita namin ang iba't ibang anyo ng sakripisyo. Minsan, kailangan naming talikuran ang aming mga personal na pangarap para sa mas malaking layunin. Sa ibang pagkakataon, kailangan naming magtiwala sa bawat isa ng higit pa sa aming inaasahan. Ang mga pag-aalinlangan ay naging bahagi ng aming paglalakbay, ngunit sa tuwing ako'y nanghihina, si Lyra ay palaging naroon upang paalalahanan ako kung bakit namin sinimulan ang misyon na ito. Isang araw, habang kami ay nasa ilalim ng matinding ulan, nakaramdam ako ng pagod at panghihina. Lyra, hindi na yata natin kaya, ang sabi ko sa kanya habang kami ay nagpapahinga sa ilalim ng isang kubo na aming natagpuan sa daan. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi tayo susuko, hindi ngayon, ang tugon niya. Ang bituin ay hindi lamang para sa atin, ito ay para sa lahat ng nangangailangan ng pag-asa. Dahil sa kanyang mga salita, muli akong nakahanap ng lakas. At sa gabing iyon, habang kami ay nakahiga sa damuhan, nakatingin sa kalangitan, isang kakaibang liwanag ang lumitaw. Ang liwanag ay naglalakbay patungo sa amin, tila may nais ipahiwatig. Sa una, naisip namin na ito ay ang bituin ng pag-asa. Ngunit nang ito ay lumapit, nakita namin ang kakaibang anyo nito, isang bituin na may hugis ng puso. Ang bituin na iyon, bulong ni Lyra, ay nagsasabi na tayo ay nasa tamang landas. Ngunit sa aming pagtitig sa bituin, napansin namin ang isang anino sa likod nito. Isang anino na tila nagmamasid. Nagkatinginan kami ni Lyra, parehong nagtataka at nag-aalala. Sino o ano ang anino sa likod ng liwanag? Ang gabi ay lumalim at kami ay nagpasya ng magpahinga. Ngunit hindi nawala sa aming isipan ang anino na iyon. Ano ang ibig sabihin ng presensya nito? Sa kabila ng katiyakan na kami ay papalapit na sa bituin ng pag-asa, ang anino ay nag-iwan ng isang tanong na hindi namin alam ang kasagutan. Sa umaga, kami ay nagpatuloy sa paglalakbay. Ang landas ay nagiging mas mahirap, ngunit kami ay mas determinado. Sa tuwing makikita namin ang bituin, ang anino ay naroon pa rin, patuloy na sumusunod sa amin. Ito ay parang paalala na sa bawat liwanag may anino, sa bawat pag-asa may pagsubok. At sa huling araw ng aming paglalakbay, sa wakas narating namin ang tuktok ng bundok ng pangarap. Nasa harapan namin ang bituin ng pag-asa, isang maliwanag na bituin na tila abot kamay na. Ngunit ang anino ay naroon pa rin, mas malapit kaysa dati. Sa sandaling iyon, napagtanto namin ang tunay na sakripisyo, ang pagtanggap sa anino bilang bahagi ng liwanag. Ang bituin ay hindi lamang nagbibigay ng pag-asa, kundi ng paalala na sa bawat tagumpay, may mga pagsubok na hindi maiiwasan. Handa ka na bang harapin ang anino? Tanong ni Lyra habang kami ay naglalakad patungo sa bituin. Ngunit bago pa man ako makasagot, ang anino ay biglang nagsalita. Ang liwanag at anino ay magkasama. Sabi ng anino, ang bituin ng pag-asa ay hindi lamang para sa mga nagnanais ng liwanag, kundi para sa mga handang yakapin ang kanilang anino. Sa sandaling iyon, napagtanto namin ang isang katotohanan. Ang tunay na sakripisyo ay ang pagtanggap sa lahat ng bahagi ng ating sarili, maging ang liwanag o ang anino. At sa aming paglapit sa bituin, ang anino ay naging bahagi na ng aming kwento.